Kumusta uli mga kababayan natin? So, wala naman ibang tayong pag-uusapan kundi yung bansa natin mismo. Yung kahirapan, kumbaga, yung palagi nating hinaharap araw-araw at saka yung problema na perwisyo ng gobyerno sa taong bayan. Hindi naman yung taong bayan nagperwisyo sa gobyerno, kundi yung mga namumuno sa panggobyerno nagperwisyo sa mga tao. Dahil kung maisip ninyo, ilang politiko ba ang dapat natin ilagay bago natin malutas ang problema ng Pilipinas? Di ba? Ngayon, dumaan na yung maraming presidente. Dumaan na hanggat sa kay Duterte, hanggat sa kay Marcos. Wala nang pinakamabangis na presidente na dumaan sa Pilipinas, kundi si Duterte na lang, ayon sa nakita ng mga tao. Kasi kakaiba man talaga yung pag-upo niya kaysa doon sa ibang mga nakaupo noong mga panahon. Ngayon, parang wala na yata tayong nakitang kaligtasan ng Pilipinas. Kasi mismo yung mga nambabata sa Pilipinas na hinahangaan ng mga tao, na ginugusto ng mga tao, hinahabol ngayon ng mga bagong nakaupo dito sa kapangyarihan, kumbaga, ng kanilang pwesto. Dahil ang dapat na harapin, ang dapat na sikasuhin, malulutas ang problema na pinagdurusahan ng Pilipino. Pero hindi problema ng Pilipino ang nilulutas, kundi ang problema nila ang hinaharap pagdating ng panahon uli para magiging sila uli pagdating sa pwesto. Nagiging ang preparasyon hindi para sa mga Pilipino, hindi para sa taong bayan, kundi para sa kanilang pamulitiko, sa kanilang pwesto ng mga preparasyon. Wala nang mabuting kundi mula doon sa kay Duterte hanggang ngayon, hinukay na lang yung mga problema. Kaya may nahuli naman ng mga may nahuli naman ng mga sindikato, may nahuli naman ng mga droga. Hindi pa rin ang tao na kontento kung sino ba talaga ang may mga pakana nito. Sino ba talaga ang nagiging salarin at paano ba natin lulutasin? Kaya kahit ano na lang ang gagawin, sino na lang ilagay natin sa pwesto, wala nang matinong namumuno dyan sa Pilipinas. Kaya kung ako siguro ang presidente nito sa Pilipinas, para malutas lang itong problema na hindi na mauumay ang mga Pilipino, itong mahuli na kung sinong lalo na doon sa mga sindikato ng droga o kaya korupsyon. Kung ako ang presidente dyan, pagbababariling ko talaga para matapos ang mga problema na yan. Kasi sa totoo lang, ang droga sa Pilipinas, hindi man yung adik ang problema. Itong mga pulis man ang mga problema. Mga pulis na nagprotektor ng droga. Kaya yung mga namamatay dati, ano lang naman yun? Mga sugok-sugok lang naman yun, mga ultimong klaseng tao. Dahil sa order ni Duterte na papatayin yung mga ultimo ang namatay, yung mga walang kwintang buhay, yun parang inaalay, yun ang dinodonor, yun ang pinapakita. Pero yung mga tao na pinono ng droga, na sila kumbaga yung salarin, sila yung produkto ng droga, sila yung nagdinegosyo, hindi mapatay-patay. Dahil ang problema, ang isang problema dito, yung mismo namumuno sa batas, ang drug addict, at saka mismo ang namumuno sa batas, ang problema ng taong bayan. Kasi sila ang nagpakalat ng droga. Hindi yung Hindi mo naman natin pwedeng sisihin ng presidente. Kasi hindi naman pwede ma-order ng presidente lahat doon. Hindi naman lahat ng presidente makikita yung adik kung sino. Hindi naman lahat makikita ng presidente kung sino yung mga tarantado na mga pulis, na mga protector doon sa droga. Ngayon, saan pa ba i-order ng presidente yung duty at saka yung order para puksay ng droga, kung di doon sa mga pulis? Pero itong mga pulis, ang pinapatay nila hindi yung sarili nila, kasi ang sarili nila yun ang drogista yun ang negosyo ng shabu, hindi yung mga namamatay na adik, kasi taga-tinda lang yun taga-binta lang yun. Hindi naman yun ang pinono ng negosyo. Kung di ang pinono ng negosyo,
itong mga opisyal, itong mga namumuno, itong bantay sa lakay na itong mga sinong may pisto ito dito sa gobyerno. Kaya wala. Kung ako ang presidente, Diyos, mga baril to sa akin lahat. Mabuti kung may tatayo ito. Itong mga animal na to, wala, hindi ang ng Pilipinas. Kung ako ang maging presidente, puro salvage ang lumalabas dito. Hindi ko na idadaan yan sa proseso na para sabihin ko, iakyat ko doon sa korte para desisyonan ng husgado, desisyonan ng korte doon sa judge. Kasi hindi ko alam kung yung korte ang kasabwat pa, baka adik pa rin yun ang magiging kasabwat sa negosyo, hindi talaga ibaling ang desisyon doon. Dahil negosyo nila yun eh. Kaya wala. Hindi ka makakaasa ng batas sa Pilipinas. Bago mo maramdaman kumbaga yung desisyon na na inaasam ng mga tao, natapos na ang problema. Hindi masaya ang mga tao pagdating doon sa desisyon. Dahil yung batas na yon, mismo yung gumagawa ng batas, ang umaabuso sa batas. Yun ang sumisira sa batas. Yung batas na yun, hindi para sa mga Pilipino, kundi para lamang doon sa mga abusado, kumbaga. At saka yung mga tao, nagiging bias ang Kasi ang apektado palagi doon sa nilagay nilang batas, yung civilian na mga tao. Pero yung mga gobyerno, protektado. Dahil imbis na sila na dapat ang barilin, sila na dapat ang ikukulong, hindi. Kasi kasabwat pa yung tagahurado eh. Kasabwat pa yung mga judge. Kasabwat pa yung mga abogado. Itong mga abogado naman ng mga animal, kaya sa totoo lang, wala nang abogado na honest. Kasi kung sino yung abogado na inasahan nila na magaling, yun yung pinakasinungaling para idipinsa yung kasalanan ng kanyang kliyente. Nagiging nagiging pira-pira na. Wala nang tamang batas, kaya pinaglaruan na lang ang batas sa Pilipinas para nang ginagawang siraulo na yung mga taong Pilipino. Wala nang totoo. Kaya kung ako, maraming mabutas na ulo kung ako ang presidente. Kasi hindi ko na iakyat doon sa korte. Bago ko iakyat doon sa korte, nakapasok na yun doon sa kabaong. Plastado na yun. Wala nang pwedeng umulit. Hindi na pwede pamamarisan. Tingnan mo. Ang daming nahuli na siyabo. Nakita natin nahuli. Pero wala namang nakita natin na sinisira na hindi magagamit. Dapat i-plus yun doon sa inidoro. Halo doon sa tae. Para hindi magagamit. Hindi maibibinta. Ang problema, pinakita nung nahuli. Ang laking gastos bago nahuli. Ang daming operasyon. Nung nahuli, nilabas uli. Pinagkakitaan. Nag-budget na naman tayo ng pira para hulihin uli yung pinakawalan. Mga siraulo tong mga animal. Sarap nyo pagbabarilin mga opisyal ng Pilipinas. Mga gago. Putragis kayo. O hindi na matino yung sarap nyo pakainin ng tae. Para matapos yung katarantaduhan ninyo. Yun ang doon sa Pilipinas. Tingnan mo, ito dito sa dito sa Davao. May bagong challenge si Pulong Duterte na yung mga opiser diyan sa Pilipinas, yung mga namumuno diyan sa batas, yung may katungkulan, tina-challenge niya na magpa-drug test, na yun ang magpasuri kung sino yung gumagamit ng illegal na droga, kung sino yung mga tarantado. Bakit yung iba ayaw talaga? Ngayon, kung matino kayo namumuno sa batas, kayo mismo mga animal na namumuno dyan sa Pilipinas, dahil kayo ang pamamarisa ng taong bayan, kayo ang mangunguna. Kasi kayo ang magpapakita ng mabuti, kayo ang magpapakita ng tama para doon sa tao, para doon sa taong bayan, taong Pilipino, na dapat kayo ang pamamarisan. Mga animal kayo. Bakit hindi kayo magpa-drug test? Ibig sabihin, durog kayo. Napaka-simple. Kasi kung ikaw namumuno ka sa Pilipinas, tapos bangag ka, tapos connected ka doon sa droga, hindi ka talaga pwedeng buhayin. Kaya, siguro, kahit sino ang tatayo sa Pilipinas, magiging pangulo.
talagang hindi talaga magiging magbago ang batas kung hindi papatayin talaga itong mga animal. Kaya, iwan ko lang, kung magiging pangulo lang ako, baka dito ako iikot sa bawat lugar ng Pilipinas. Kung sino yung tarantado, hindi ko na paakyatin ang kaso doon sa korte. Itumba ko na mismo sa sariling bayan niya. Kasi si Raulo ka, bali mamatay naman tayo. Bali mamatay tayo mga animal nang nasa mabuti kaysa mamatay tayo nang sa katarantaduhan. Nagiging hero tayo kumbaga para sa karamihan na mabuti. Pero kung tarantado tayo, hero ka ng mga demonyo, animal ka. Kaya, subukan ko. Tatayo ako. Subukan ko tatakbo ng presidente ng Pilipinas. Kung pwede lang. Kasi ako ang magkatay nitong mga tarantado na mga demonyo dito sa Pilipinas. Hindi ko sasantuhin ito. Kung sino man itong mga namumuno dito na durog, na bangag. Wala naman. Hindi naman pwedeng sabihin na ang tatayo doon sa Pilipinas, kailangan lawyer, kailangan professional. Nag-aral doon sa Amerika, nag-aral doon sa Europe. Dahil yun ang nararapat na umupo doon sa pambabatas. Bakit? Sino bang yung dumadaan doon sa mga senado? Sino ba yung nagiging presidente? Puro naman lawyer yun. Puro naman ano yun. Mataas na antas ng paaralan ang pinanggalingan. Mataas na kalibre ang hinahawakan. Bakit? May nasulbad ba na problema? Wala! Kaya, maganda siguro ako magsulbad ng problema. Yung, ano ang dala? Bala ang dala para tumahimik yung mga tarantado. Kaya, dito, pag makakita ako dito ng mga pulis na droga, makakita ako dito, positive sa ano, di ba, balik-balikan kita ng isyo. Kaya walang matino dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung yung paghabol ninyo sa kay Duterte, kayo mga ngayon sa admin, paghabol ninyo sa kay Duterte, na si Duterte ang ginugusto ng mga tao, tapos balak pa ninyo si Duterte na ipahuli doon sa ICC o anong gagawin ninyo doon sa kanya. Tapos ginusto yun ng mga tao. Yung mga tao magre-rebelde ang karamihan against doon sa panibagong panggobyerno ngayon. Kaya hindi matatapos ang rebelde. Dahil ang rebelde ng mga tao na yon, nag-rebelde doon sa gobyerno dahil hindi gusto yung pamumuno ng panggobyerno ngayon Kasi ang nagustuhan nila yung unang pamumuno. Yun ang tapos yun ang bigyan, yun ang anuhan nila, yung kalabanin. Yun yung habulin nila dahil parusahan, kumbaga, dahil nagkaroon ng kasalanan doon sa previous na mga ginagawa. Kasi ang inano nila, yung nagiging extrajudicial killing, yun yung nagiging binabansag nila palagi para doon sa kasamaan ng tao, na yung tao na yun ginugusto ng mga taong bayan, na yun ang desisyon na matibay, hindi yung katulad ngayon na desisyon na, hindi nyo ba naintindihan? Hindi nyo ba naramdaman? Sabi ng mga adik ngayon, maluwag na sa Pilipinas, bintahan ng droga na pagkano na. Sabi ng mga adik na kakilala ko, okay na ngayon, maganda na sa Pilipinas, maganda na magbinta, magkikita ka na, tingnan mo. Kung ganun pala ang pakiramdam ng mga tao, yung mga maliliit, kumbaga ng mga tao na nagbibinta, lalong lumaganap yan. Kasi naramdaman nila, lumuwag na kumbaga yung sistema. Kayang-kaya na nila i-manage kumbaga yung panahon. Dahil wala silang kinakatakutan. Di tulad noon, na halos walang magpapakita sa kanila. Kaya, yun ang dapat natin pukusan. Yung problema sa Pilipinas. Dahil, hindi na masusugpo. Siguro, wala na tayong pwedeng itayo ng mga mamumuno dito. Kahit saan ka pa umasa sa Pilipinas, yung mga senador, yung mga acting running for president ngayon, yung mga nagpapugi para magiging sila tatakbo doon sa politiko, hindi mo na maasahan yan. Tingnan mo na lang yung mga congressman na dati dikit kay Duterte, ngayon tumba na, kumbaga ayaw na nila sa kasi wala na yung prinsipyo nila, tinangay na kumbaga ng panahon dahil hindi nila kaya Kaya nga yung isang pare, isipin mo yung isang pare, yung isang obispo, na mismo sa loob ng simbahan,
nanawagan siya na kailangan, kumbaga, nangarap siya na yung panahon na yun ang maibalik, yung pamumuno ni Duterte. Dahil yun lang yung kanyang nakikitang positibo, na yun yung pumupuksa doon sa mga tarantado, takot na mga politiko, mga sindikato, umiilag. Pero ngayon, wala. Nagpapagitna yung mga abusado. Wala na ano, dapat ngayon may binaril doon sa ano. Pag ganito ang takbo ng panggobyerno ngayon sa Pilipinas, hindi maubos ang ano, hindi matatapos ang grupo ng rebelde. Dahil yung mga tao ngayon na hindi rebelde, magiging rebelde na eh. Kahit ako, magre-rebelde ako. Pag ganito naman yung natin, yung sistema ng kalakaran ng panggobyerno ngayon sa Pilipinas. Kaya kung sino man yung tatamaan na mga tao dito sa salita kong ito, tatamaan ka kung ikaw ay isang tarantado. Pero kung ikaw ay isang matinong tao, hindi ka tatamaan dahil hindi ikaw ang subject dito eh. Kaya napakahirap ng sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Pati sila ni Bato de la Rosa, sila ni Robin Padilla. Tingnan mo. Dati sila sa Ngayon, tinitira sila, halos tumikwa sila dahil nagiging pinagtulungan na kumbaga yung prinsipyo nila mahirap na itayo dahil pinagtulungan ng karamihan. Dahil ang karamihan dito sa pisto ngayon, tinangay na kumbaga ng alon, tinangay na ng sistema. Dahil hindi na pwedeng hindi sumama dahil ang kanyang ambisyon na magpapili uli pagdating ng panahon na masama siya doon kumbaga sa agos ng direksyon para sila palagi ang mamalagi. Wala ng prinsipyo na tumatayo bilang hero na yun na dapat ang pinanindigan. Kaya katulad ngayon sila ni Bato, hindi na nila kasi hinahanapan na naman ng problema dati. Kung ano yung problema doon na order dati ni Presidente Duterte doon sa kay Bato de la Rosa, doon sa Tuktok Hangyo ng mga panahon, yung na-charge ngayon na EJK ni Duterte. Wala na, hindi na makakaano dahil magiging apektado na at saka mahina ang dahil mag-isa na lang. Wala nang kasama. Kasi yung ibang karamihan nito, nagbalingbing na, tumalikwas na. Sige, hanggang dito na lang ako. Kung sino yung mga tarantado dito, sige, ibigay nyo dito sa akin. Kasi pulutanin natin dito sa social media yung kanilang mga sarili para malalaman nila kung saan sila nagkakamali. Sige, pakishare na lang ninyo kung naging concern ka dito at malasakit para sa tao. At saka kung matapang ka dito na harapin yung katotohanan at saka karapatan natin, ilalaban natin to. Huwag nila tarantaduhin yung taong Pilipino. Sige, salamat sa inyo.